God. Amen. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sa umagang ito po. Nakakataba ng puso na makita na marami pong mga nagmamahal sa ating Panginoon na pumunta po dito sa ating bahay panambahan, no, upang makipag-fellowship sa mga anak ng Diyos. Tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po natin. Atin na pong nasimulan ang pag-aaral na ito. Maabot na po tayo sa Statement of Faith number 4. Ang unang Statement of Faith po natin, ito po yung pinag-aaralan po natin, ang Holy Scripture, na kung saan we believe that the Bible is the authentic true Word of God, no? So yun na, nalina na ituro po natin ang mga proof, ang mga evidence kung bakit tayo naniwala na ang Bible ay salita ng Panginoon. Pangalawa po, ang ating pinag-aralan doon is about the doctrine of God, no? Itong tinatawag natin theology, no? Doon po na pag-aralan po natin yung characteristic of God, attributes of God, the names of God. Then ang third topic na napag-aralan po natin is about the Trinity. Kung bakit, ano ang dahilan na niwala na kung saan naniwala tayo tungkol sa isang Diyos, but there are three persons, no? At doon din ang pag-aralan po natin kung bakit tayo naniwala na si Jesus Christ is a true God, no? Doon, i-lay down ko lahat ng mga supporting verse kung saan nagpapatunay na si Jesus Christ is the second person of the Trinity. He is a true man, He is true God, no? Kasi sa pag-uusap, halubilo natin sa mundong ito, may mga magtatanong sa atin, no? Mga hindi mananampalataya, magkukwestiyonin tayo, totoo bang Diyos si Kristo? So, kailangan po, alam po natin yung mga isasagot po natin. So, ang isasagot lang po natin, siyempre, ang sinabi ng Bible, no? Nung kahapon, nagtanong ako dun sa kay Kuya Juni, ano yung naalala mong naituro ko kung bakit tayo naniwala na si Jesus Christ ay Diyos. Sige nga, sino nakaalala? Ano yung mga naituro ko noon? Ano ang proof na si Jesus Christ ay Diyos? Sino nakaalala? Si Kuya ninyo, si Jesus Christ ay pagtunay na Diyos dahil sinamba siya ng mga tao, no? Ng shepherd, ng three wise men, ng mga disciples, yung mga pinagaling po niya, may mga pinagaling si Jesus Christ noon na sinamba siya. At even in Hebrews chapter 1, sinabi din doon ng God the Father, nag-instruct siya na let all the angels of God worship Him. Kasi baka may encounter tayo. Talagang sinabi ba ni Jesus Christ na Diyos siya, dapat siya sambahin? Hindi magsabi si Jesus Christ ng ganon. Kasi nagpakumbaba siya according to the book of Philippians. No? So, but the Father Himself told, no? Right, sinabi niya doon sa mga angels, let all the angels worship Him. So, ito po ay recap lang. Ayaw kong tumatayo ako dito, nagtuturo, tapos wala rin palang natutunan, no? So, basahin po ninyo yung aking sinishare na PDF, yung material po. Nandoon po yun. No? Review ninyo yun. No? Kasi alam niyo bakit? Ito sa Matthew chapter, doon sa Great Commission chapter 28, no? Sinabi ni Jesus Christ doon sa mga disciples,
And Jesus came and said to them, all authority in heaven and on earth has been given to me. Sabi ni Jesus Christ. Sabi niya, ito yung utos niya sa mga disciples. Go therefore and make disciples of all nations. No? So, hindi lang isi-share ang gospel sa mga tao, kundi gagawing mga disipulo. No? Ang lahat ng mga nakakarinig ng gospel, no, naka-receive ng salvation, kailangan matuto sila, marunong sila mag-share sa natanggap nila. Ibabahagi nila ang natanggap nilang grace o gift from God. Amen? So, sabi doon, sabi ni Jesus Christ, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. No? Yan, pinakita dyan ang Trinity. And verse 20, teaching them to observe, no, all that I have commanded to you. So, ito yung, ang susunod po natin na pag-aralan is the doctrine about salvation. Or, tinatawag ito na soteriology. Walang pala. Soteriology. Okay, dito na lang po ako kasi naka-off ang ano. I have only 10 minutes. Whether I finish it or not, I have to stop. Okay, so dito po tayo sa wala. Sige na, kaya ano na lang nawala. Okay. Ito yung statement of faith number 4 natin. We call it the doctrine of salvation or soteriology. Okay? So, ang we believe, ito yung statement of faith ng TCFIM. Sabi dito, we believe that the shed blood of Jesus Christ on the cross provides the sole basis for forgiveness of sins and salvation, which is free gift of God's grace. So, tayo po dito sa TCFIM, naniwala po na tayo, ang tao, ay maliligtas lamang sa pamagitan ng dugo ni Jesus Christ na na-shed doon sa Calvary. No? 2,000 years ago. Sabi doon, man was created good, no, by God. Man was created good by God, okay? But voluntary transgression, fell, and his only hope of redemption is in Jesus Christ. So, doon sa kay Adam and Eve, the first na kung saan sila ay nagkasala, doon yung fall of man. No? So, the only way that we can be saved is through the blood or the redemptive work of Jesus Christ. Ito, sinabi nga, lahat ng mga tao ay nagkasala. Sabi doon sa Romans 6, chapter 3, verse 23, sabi doon, for all have sinned and fall short of the glory of God. At yung kaligtasan po natin, sabi nga, hindi doon sa pamagitan ng mga paggawa natin ng mga mabuti. No? Sabi doon sa Ephesians 2:8-9, for it is by grace that you have been saved through faith. Through faith. And this is not from yourselves. Okay? It is a gift of God. Okay? But not by works, so that no one can boast. Ito yung pinapamemorize ko sa inyo lahat. Okay? Sa 1 John chapter 1 verse 7, sinabi dito, but if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another, and the blood of Jesus, His Son, cleanses us from all sin. So it is through the blood of Jesus that was shed in the Calvary 2,000 years ago can give us the salvation. No? So we pangalawa. So
You know why? Dahil po, sabi nga, for the wages of sin is death. No? Kabayaran daw ng kasalanan, kamatayan. Romans 6:23. But the gift of God is what? Eternal life. So, dahil po tayo nagkasala, ang lahat ng nagkasala ay paparusahan. Tama? Kung dito sa mundo, may mga nagkasala na pag nahuli ka na sa kasalanan mo, ikaw ikukulong. Diba? Ikaw ihabla. At pag napatunayan na ikaw nagkasala, hahatulan ka. Depende sa gravity ng iyong pagkakasala. So, sa James 2, chapter 2, verse 10, sinabi ng Bible, na kasi maraming tao ang nagsasabi na siguro ako ay okay lang, naintindihan ako ng Diyos. No? Na hindi naman ako mamatay ng tao, hindi naman ako nangangalunya, hindi naman ako nagnanakaw, hindi naman ako nagsinungaling. Walang isa man, according to Romans 3:23. Walang isa man na nakapag-perfect ng 10 kautusan. No? Kasi ang kasalanan, dalawa yan. Sin of commission and sin of omission. Kapag isang bagay na dapat gagawin, hindi mo ginawa, kasalanan yan. Kapag ang isang bagay na hindi dapat gawin at nilabag mo, yung sinabi na nga, do not do this, do not do that. Thou shall not. Sabi ng Panginoon, di ba? Thou shall not kill, thou shall not steal. Thou shall not covet your neighbor's wife. Ano yan? Yan ay sin of commission. Sin of omission, yung pag sinasabi ng Panginoon na you should do this, no? You shall worship the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul. No? Kapag yung mga bagay na yan na sinabi, inutos na gagawin mo ay hindi mo ginawa, kasalanan yan. Diba? At may mga tao nagsasabi na, yun nga, sabi ko kanina na, sabi nila, nagawa naman nila, hindi naman sila nakaagrabyado ng tao. Diba? Nakapwa nila. Hindi yun ang magiging kasi good works ang nangyayari, no? Good works, true good works ang maging basihan natin. We cannot save our own self from the penalty of sin. Ngayon, andito. So, si Jesus Christ was sent by God the Father, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him, Jesus Christ, shall not perish but have an everlasting life. He is the substitute. Diba? Sabi dito, He went to the cross to pay for the sin of mankind by taking onto Himself the penalty for sin. Siya yung umako ng kasalanan na dapat tayo tatanggap. No? Dapat tayo yung ipako doon dahil tayo nagkakasala. Si Jesus Christ walang kasalanan eh. No? Jesus Christ is the Lamb of God who takes away the sin of the world. Ba? Ngayon, pangalawa, He uniquely, perfectly meet every demand of God's law. No? Qualifying Him to be the sinless Savior. Noong unang panahon, ang nang ginawa ng mga Israelita, kumukuha sila ng mga animal, yung mga hayop na walang kapintasan, walang sakit, walang deformities, at yun ang ginagawa nila, ialay sa templo. Anong purpose nun? Para daw mawala yung kasalanan ng tao. Sin offering. No? Ngayon, gumawa ng ultimate sin offering ang God Father sa pamagitan ng kanyang anak mismo na si Jesus Christ. No? Siya yung nagpapako, no?
tinanggap niya na siya ay saktan, latiguin, suntukin, paipako, no? Itusukin ng sibat, ang tagiliran niya. Ginawa niya yun dahil mahal niya tayo. Gusto niya bigyan tayo ng hope na makapasok sa kanyang kaharian sa langit. Amen? Ngayon, ito pa. Through faith in Christ, the sinner no longer stand guilty or condemned to experience God's wrath. Sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Kristo at sa ginawa niya doon sa Calvary, sa Kalbaryo, no? Tayo po ay hindi na magiging guilty. No? Kasi tinanggap natin nananampalataya tayo sa Kanya, tinanggap natin siya. Sa ating puso, hindi sa ating labi. Dapat tanggapin natin siya, paniwalaan po natin yung ginawa niya sa cross ng Calvary. And then, we will become, anong tawag doon? Mapawalang sala po tayo. Amen? Amen. And then, Christ's grace is poured out unto them. No, sa atin, yung grasya ng Diyos ay, anong tawag sa Tagalog, pour out? Binuhos. Binuhos para sa atin. No. Only Jesus could accomplish all this. Ito lang ang requirements. We need to believe. No, we need to believe. Kasi sabi doon si John 3:6, whosoever believe in Him, no, shall not perish but have an everlasting life. Is enough na? 10 minutes na ba? Or isa pa. Ito yung mga supporting verses, okay? Isang na lang. Give me just another maybe 2 minutes, 3 minutes. Okay tayo. Okay, ito yung sinasabi ko kanina. Tandaan niyo itong word, soteriology. 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 Sige nga. Soteriology. What is the meaning of soteriology? Ito po yun. The terms come from the Greek word soteria, which means salvation. Soteria, which means salvation. Soteria derives from the root word soter, which means savior. Okay? So the suffix eulogy comes from the Greek word logia or logos, no? Which means to study. Soteriology, therefore, is a branch of theology that focuses on study of salvation. This is what we are doing. So, the meaning of salvation is what? Salvation is deliverance from grace of God. Okay? The deliverance by the grace of God from eternal punishment for sin that is granted to those who accept by faith. God's condition of repentance and faith in the Lord Jesus Christ. Then salvation is available in Jesus alone. Kasi sabi nun, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except by me. Sabi ni Jesus Christ. And it is dependent on God alone for probation and assurance. So the word salvation concerns an eternal spiritual deliverance. Kasi sabi niya, maraming nagsabi, save me from this. Ano yung mga bagay na yon? Ano unang panahon, save me from my enemies. Di ba? Yung mga Israelita noon, yung salvation na sa mind nila, yung maligtas sila sa mga kalaban nila, sa pang-api. Sa atin noon, maligtas tayo sa gutom. Panahon natin yan, maligtas sa kahirapan. Diba? Maligtas sa mga sakuna, sa mga bagyo, sa mga lindol, sa mga baha. Diba? Yan ang another usage of the term save or salvation. No? But ito yung tinutukoy ng Biblia sa New Testament. God sent His Son for our salvation, for the penalty of our sin. Yeah? Amen.
na hindi tayo mapahamak. Yun ang purpose ni Jesus Christ. Not to save us, not to save us from sickness, no? Not to save us from poverty, but His primary purpose to save us is to save us na hindi tayo po ay mapahamak, na hindi tayo maparusahan, na hindi tayo mapunta sa impyerno. Amen. He want to save us so that we can go to heaven. Amen? Malinaw? Malinaw? O hindi? Amen. Ngayon mga kapatid, ayan o, basahin, ito, i-share ko rin ito sa inyo. So, ito, sa sunod. How does God save? Ito yung i-discuss ko sunod. And then, I will, my aim is to teach every one of us how to share the gospel. How can you share the gospel to your loved ones, to your friends, to your family? No? Kasi utos niya, make disciples in all nations. How can you make disciples even if salvation, sharing salvation, you don't know? So it is our obligation, it is our role being the pastors, leaders of the church. It is our role to equip all of us, all of you, how to share the gospel. Kasi maraming takot mag-share, hindi ako marunong, nahiya ako. Siyempre mahiya ka kasi hindi ka marunong. So this is not the purpose na ito, ang pagpatuloy nito, I will ask everybody to cooperate. No? Gusto kong magkaroon kayo ng desire na matuto kayo how to share the gospel. There are so many forms of sharing the gospel. The format, mayroong evangelism explosion, EE. Mayroong Romance Road. Meron ba iba? Pero ito yung pinaka-popular na simple lang. Ito yung gagamitin natin kasi pag ituturo ko sa inyo yung EE format, you will memorize 6 pages. Nag-aral kami ng EE noon sa GIL. 110 students ang nakapasa lang, nagpatuloy. Nung graduation, 65 lang kami. Marami nag-surrender dahil sa memorization. No? So dito, I will teach you how to share the gospel using the 4 spiritual laws. Meron akong ginawa dito, no? Sa internet ko rin kinuha itong format nito. English, Tagalog. No? English, Tagalog. So ito ituturo ko to sa mga susunod po natin na pag-aaral. Mayroon po akong ibinigay na mga Bible verses which is for the salvation. I hope na ipagpatuloy ninyo ang pag-memorize niyan. Mamaya ipopost ko ang lahat from A to Z, no, na mga Bible verses. I want you to memorize all those. No? At pag memorize niyo, lalo ninyong maging malinaw sa inyo ang tungkol sa salvation. Amen? So palakpakan na po natin ang ating Diyos sa Lord. Salamat sa time na kayo po ay nakinig sa ito'y hindi Bible exhortation. This is actually Bible study. Amen? Thank you, Lord.